Magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Morning, hello. Sino pong nakinig kanina doon sa ating scripture reading? Nakinig naman po lahat? Sige, teacher ako. Pag teacher, may quiz. Ayan. Ready? 1/4 sheet of paper? Start. First time. Sino ang propeta sa ating kwento? Say hi. Sino? Say hi. I didn't say you. Eliseo. Sa English, Elisha. Iba po si Elijah, iba si Elisha. Si Elijah ang nauna, tapos ang binigyan ng mantle niya, yung kasunod niya ay si Elisha. So si Elisha po yung ating kwento ngayon. Number 2. Sino-sino ang tauhan sa kwento? Sino-sino yung mga taong nabanggit sa kwento? Kasang kamay? Sino-sino? Ako, yata nakinig. Siyempre yung propeta si Elisha. At saka sino pa? Eliseo ay si Elisha. Sino pa? So we have Elisha at yung grupo ng propeta. May mga propeta na tinuturuan siya, batang propeta na tinuturuan si Elisha. Yung siguro ang kanyang isa sa mga ministry niya ay yung mag-alaga ng mga batang mananampalataya. Pero may pangalan bang binanggit? Wala yatang binanggit na pangalan. Si Elisha lang binanggit ng pangalan, pagkatapos mayroong may mga batang propeta. Number 3, ilan na ang tama po ninyo? May premyo yung 100. Ano ang himalang nangyari? Lumutang ang palakol. Makita na ba kayo lumulutang na palakol? Ang bakal ay mabigat at hindi lumulutang. So yun ang nangyari, may lumutang na palakol. Number 4, ano ang ginawa nila bago ang himala? Bago nangyari yung paglutang ng palakol, anong ginagawa ng mga propeta? Naku, walang makaka 100. Sila ay nagpuputol ng kahoy para gawing bagong meeting place nila o bagong sambahan siguro o kung ano man yung kanilang tinitirhan. Para siguro itong isang dormitory kung saan sama-samang namumuhay ang mga estudyante. Naku, walang premyo. Buti na lang. Sa susunod lagyan natin ng premyo. Ano? Bawat tamang sagot, may premyo. Unahan. Sige, tuloy tayo. So, ang ating title ngayon ay Let God Be God. Hayaan natin ang Diyos ay magpaka-Diyos sa buhay natin. Let God be God. Kasi maraming beses, tayo ay nagdo-Diyos-Diyosan. Tayo ang ginagawa natin sarili nating Diyos. Hindi natin napapansin, pero ito pala ang ginagawa natin. So, maitanong ko sa inyo, kailan kayo huling nakakita ng himala ng Diyos sa buhay nyo? Meron po ba? Hindi ko ibig sabihin yung malaking himala na tulad ng burning bush o raising of Lazarus. Hindi yung ganong kalaking himala. Yung mga himalang akala mo walang kwenta, parang wala lang. Parang wala kang pera pagkatapos biglang may nagbigay ng pananghalian. So yung pera ibibil mo sa anak pananghalian, hindi mo na ginastos at gagastusin mo doon sa iyong pangangailangan. Yung ganong maliliit na himala lang. Meron po ba? Walang natago dito sa unahan eh. Siguro meron nahihiya lang. Marami naman nagte-testify dito tulad ni Sister Ellen nasabi ng Panginoon sa kanya, kasama mo ako. Maliliit na himala. Kung titingnan natin, himala ba yun? Talaga namang nangyayari yung ganon. Yung ikaw ay walang maisagot sa exam, pagkatapos nakakopya. Ay, hindi. Hindi ka pa nakapag-review, pero naudlot yung exam, yung quiz. Hindi natuloy. Nangyari po sa akin yan. Sabi ko, Lord, antok na ako. Bukas ng umaga na lang ako magre-review kasi antok na ako, hindi ko na talaga kaya.
Kinahabi ko, Lord, gising mo kumahaga ha, pag magre-review ko. Dahil gabing-gabi na nun, hindi ako nagising ng maaga. Lord, hindi mo ko ginising. Mag-e-exam na. Pagdating ng exam, yung pag-aaralan ko sana nung umagang yon, hindi naman tinanong. So kaya pala hindi ako ginising ni God. Kasi hindi naman pala kasama sa exam yung pag-aaralan ko sana. Himala ba yun? We see this as a small miracle para sa atin. Although ang tingin ng iba, hindi naman miracle yun nagkataon lang. Pero sa atin ito ay maliliit na himala ng Panginoon, ginawa ng Panginoon para sa atin. At ang mahalaga noon, nakita natin ito ay ginawa ng Diyos. Ito ay design para sa atin. Yun ang malaking himala doon, hindi ito maliit na himala. Dahil itong nangyaring ito ay ginawa ng Diyos para sa iyo. Design para sa iyo. At sino gumawa? Itong napakalaking Diyos natin ang gumawa. Imagine na itong malaking Diyos natin na ito na may hawak ng langit at lupa. May hawak ng buong universe natin. At ikaw ay isang maliit na tao lamang dito sa mundong ito. Walang significance, walang pangalan, walang title, hindi marunong kumanta, hindi marunong sumayaw, walang talent. Pero nakita ka ni God. Sabi nga yung nakasulat kanina, God sees you and hears you. Nakikita tayo ng Panginoon. So walang maliit na bagay para kay Jesus, para kay God natin. Kasi ito yung kwento natin na sabi ng iba, itong miracle na ito ay walang significance. Anong significance ng lumutang ang palakol sa tubig? Kasi itong ginawang miracle na to para sa isang tao na hindi pinangalanan, parang hindi binigyan ng pansin. Walang kwenta, parang walang kwenta. Mananampalataya siya, ginawa ng Panginoon ng miracle, pero hindi siya kilala. Hindi siya pinangalanan. Parang tayo kung minsan, feeling natin, hindi nga ako kilala sa church Lagi ako nandun sa likuran o sa sulok. Hindi ako kilala. Wala akong halaga. Pero nakikita ka ni God. At maaaring bigyan ka niya ng isang maliit na himala. Ito yung isa sa mga nakita kong aral na makukuha natin dito. Walang maliit para kay God. Sabi nga, cast all your anxieties upon Him, for He cares about you. Sabi, cast, alin daw? All. Ano ibig sabihin ng all? Lahat. Lahat. Tinagalog lang natin. So lahat, maliit, malaki, ay pwede nating ibigay sa Panginoon. Lahat tayo nagpe-pray ng malaking bagay. Tama po ba? Makasa sa board exam, ano pa? Kagalingan ng may sakit, ano pa? Ano ba yung malalaking bagay na pinagpe-pray natin? Pero nagpe-pray ba kayo ng maliliit na bagay? Yung parang wala namang kwenta Parang hindi naman ito papansinin ni God kasi pang akin lang ito, wala namang halaga ito. Isa yung sa natutunan ko dun sa aking mentor. Naghahanap siya ng isang bagay na hindi niya makita. Nasa ambiyansa ko nilagay. Binuklat niya yung cabinet, binuklat niya yung kanyang mga lagayan, yung bag niya, hindi niya makita. Pagkatapos umupo siya at nag-pray ng kaunti, Lord, hindi ko po makita. Sana makita ko. Maya lumabas nga yung hinahanap niya. Himala ba yun? Sasabihin ng ibang pagkakataon lang. Coincidence lang na lumabas, nakita mo. Pero nakagawa niyo ba yun? Maliliit na bagay, pinagpe-pray ninyo. Maliliit na bagay, kaya ni Lord. Pagandahin, palakihin para sa inyo. Hindi pa nagtatagal, pumunta kami sa may bandang Infanta, kaming mag-asawa, bibili sana ako ng halaman. Isa sa prayer ko, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng favor dun sa nagtitinda ng halaman, na sana, huwag naman akong sobrang presyuhan. At yung presyo sana na hindi napakamahal at hindi rin naman siya lugi. Parang maliit na prayer lang, ano po? Parang wala lang. Pero alam niyo ang nangyari, nakakatuwa. Gusto ko sana i-share ito sa unahan. Pero ito siguro yung chance na ma-share ko ito. Pagdating ko noon sa bilihan, naghanap ako ng isang halaman. Gusto ko yung ganitong halaman. Sabi niya, 700 po yan. Mahal yata. Ay, hindi ma'am. 800 po yan sa iba. Pero sa inyo, 550. Wow.
favor ni God kaagad yun. Nakita ko, favor kaagad ni God. Tapos nagturoy si Belen, yung kasama ko. Ay, ma'am, maganda ito, gusto ko to. Sabi niya. Sabi ng tindera, ay, iyon na lang yan. Hindi ko nabebenta yan, iyon na lang yan. So, meron na naman yung favor ni God. All throughout the pagbili namin, nandun yung favor ni God. Lahat na ituro ko, binababaan niya ang presyo. O kaya, ito 500. Pero ma'am, ibibigay ko sa iyo yung isa malaking, mas malaking na doon, mas malago, mas maganda yon. 500 na lang din. Yan. O, ito sa 400, 200 na lang yan. So, bago kami umalis, yung kutal doon sa aking babayaran, tinanggal na niya. Dinagdagan pa niya. Yung tawad na sabi niya, o, bibigay ko na lang yan, binigay niya. At ito pa ma'am, maganda ito. Kumuha siya, pumutol siya ng mga dahon doon. At ito ma'am, maganda ito, bibigay ko na lang. Ah, meron ka pala nito, mahal ito. Sabi ko na, mahal nga po yan ma'am, 1,000. Pero itong isa, bibigay ko na lang sa'yo. So nakita ko doon yung hand ni God. Yung favor na ibinibigay niya kahit napakaliit na prayer. Kasi prayer na hindi naman life or death. Prayer na hindi naman para sa buong bansa. Isang prayer lang na napakaliit. At yun ang gusto ko ma-encourage sa ating lahat. Na yung maliliit na prayer na ganon ay sinusunod pala ni God. Pinapakinggan pala ni God. Tulad nga yung nakasulat dito kanina. Okay. So, tingnan natin kung ano yung nangyari doon sa maliit na miracle. Sabi nila, insignificant miracle na ginawa ng God. At gusto ko rin malaman ninyo na may insignificant miracle na gagawin si God sa inyo. Siguro meron, hindi nyo lang napapansin. Tingnan natin. Ito ang verse 1 natin. Now the sons of the prophets said to Elisha, see, the place where we dwell under our charge is too small for us. Ano sabi? Too small. Itong ating lugar, napakaliit na. So what do we see here? Nakita natin na umuunlad, lumalago yung mga tinuturuan ni Elisha. This is a group of prophets. Dito sa RSV po itong ginamit ko, the sons of prophets. Ito yung kumbaga sa ngayon ay dinidisciple siguro kung sa ating konteksto dito sa atin. Ito yung dinidisipulo ninyo. Ay maliit na itong lugar natin. Lumipat na tayo. Magawa tayo ng bago. Now, it happened during the time ni Elisha. Nung panahon ito, nasa moral decline na ang Israel. Nauubos na yung moralidad ng mga tao. At sila ay sumasamba na sa iba't ibang Diyos. Mga Diyos-Diyosan. So, kung titangnan nyo, overall, Israel, decline na ang Israel. Kinalimutan na nila ang Diyos. Wala na ang Diyos sa kanila. Although kapapangyari pa lang nung miracle ni Elijah. Kapapangyari pa lang yun, pero hindi pa rin nagkaroon ng malaking revival. Hindi pa rin nagkaroon ng magbabago ang mga tao. At eto, ganito pa rin ang takbo ng mga tao nun. But in spite of that, God is doing something on the background. Hindi niya alam na ito pa lang si Elisha ay nagtayo na ng parang school. Nagdidisipulo siya ng mga kalalakihan na gustong makilala pa ang Panginoon. Gusto nila na malaman kung paano yung tamang pagsamba, yung tamang buhay nila, yung lakad nila sa buhay sa Panginoon. Meron palang kapraso pang natitira na ganito ang kalagayan. Gusto nila na lumago pa sila. Sa panahon natin ito, nakakita natin na ano bang nangyayari sa atin. Hindi lang sa atin, hindi lang dito sa Pangil. Ano nangyayari sa Pangil? Anong nangyayari sa Pilipinas? Yung mga kaguluhan sa Pilipinas, laging may baha, may lindol, may sunog. At meron pang isa nag-prophesy na magkakaroon daw ng nagtagtuyot sa Pilipinas. Narinig niyo ba yun? Magkakaroon daw ng tagtuyot sa Pilipinas. Medyo nakakatakot, ano po. Bakit? Kasi ganito nangyayari sa atin. Hanggang ngayon marami pa rin ang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi sila naniniwala na sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sabi nila, ang sinasamba namin ay ang Panginoon, pero ito ay nagpapalaala lang sa amin na kami ay may Diyos. Pero ano ba yung ginagawa nila? Hindi yung sinasabi ng bibig, kundi ano yung ginagawa nila na nagpapatunay na sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. At huwag tayong magturo na sila
Silang nasa labas. Yung hindi sumasamba, hindi natin kasama dito, sila ang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Paano ka? Hindi ka ba sumasamba rin sa Diyos-Diyosan? Kaya nga ang sabi natin, let God be God. Baka hindi mo namamalayan, ang Diyos mo pala, yung sarili mo na. Paano? O kahit sa pumunta, anong ginagawa? Pulos ang selfie. Sino ang sentro ng selfie? Siyempre, ikaw. At pag tingnan mo sa picture yan, pag in-upload mo, pag tingnan mo sa picture, sino unang-una mo tinitingnan? Sa litrato? Sarili mo, di ba? Baka mamaya sarili mo na yung sinasamba mo. Hindi mo sinasabi sa sinasamba, hindi mo inaawitan at hindi mo tinataasan ng kamay. Pero yung laman ng puso mo, yun ang lagi mong tinitingnan, yung nakikita mo. Kada kilos mo, pati pagkain mo, pati sapatos mo. Lahat tinitingnan, lahat naka-selfie. O baka yung anak mo, yung apo mo, na siyang binibigyan ng napakahaba, napakalaking attention. Kaya hindi ka nakakapag-quiet time. Kaya hindi ka nakakapag-Bible reading. Kaya wala kang Bible study. Kasi ako dito sa aking anak, sa aking apo. Binabantayan ko itong anak ko kasi duda ko nag-a-addict na to eh. Tinitingnan natin yung ganun. Binabantayan ko itong aking magulang na baka may sakit na. Sino ba ang sinasabi natin na may idol worship? Baka kasi kasama tayo doon. Kaya hindi tayo dapat magturo. Na itong mga taong ito na nagpaparada dyan sa labas, nagpuprosesyon dyan, ang gumagawa ng ganito, hindi lang sila. Obvious lang sila. Pero tayo, sa puso natin, ginagawa din natin. At nakikita ng Diyos yung ginagawa natin. Alam ng Diyos na hindi lang yung ngayon. Hindi lang yung matinuturo natin, hindi lang sila ang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Alam niya kung ano ang laman ng puso mo. Pero behind that, kumikilos si God sa atin. Kumikilos si God sa atin. At ang sabi niya, this is too small for us. Maliit na to para sa atin. Dito sa church natin to, natuwa ako doon sa binalita kanina ni Sister Kenneth, ni Pastor Kenneth. May bagong mga church, ano ang tawag natin doon, mga Bible study. May mga lugar na nagba-Bible study. At yung mga bahay nagnabobolunteer pa sa amin naman. O sa susunod, akin naman. Maganda po yun. That is a sign of progress para sa atin as a church. This is a sign of progress para doon sa mga taong nagsasabi, sa amin naman. Alam niyo po ba, bine-bless ni God, yung bahay na pinagdadausan natin ng gawain. Siguro, yung mga naman may bahay dyan na napagdadahusan ng Bible study, minsan naman tumayo dito at magsabi, ano yung blessing, ano yung miracle na nakita ninyo dahil ginawa ninyo yun. Alam niyo po ba, sa Old Testament, ang Ark of Covenant minsan ay nakuha ng kalaban ng Israel. At ito'y sinoli nila, napunta sa isang bahay. Itong Ark of Covenant na ito ay napunta sa bahay ni Obed-Edom. At binless ni God. Sa 3 buwan na naandun yun, ibinless ni God si Obed-Edom. Nakihab niya, huwag niyo masyadong ipagyabang na itong bahay natin ay binebless ni God. Huwag niyong ipagkalat. Bakit? Pag nalaman ni Haring David, kukunin na niya at dadalhin na niya sa kanyang palasyo. Dito nila napalagay muna ngayon dahil hindi nila madala sa palasyo. Baka kunin. So, after 3 months nga, kinuha na ni David, dinala sa palasyo. Pero yung bahay ni Obed-Edom ay binless ni God. So, yun po yung maganda that you allow your house to be used by God. Ginagamitin para sa gawain ng Panginoon. Tulad ng nakita natin dito. Okay. Ang ibig kong sabihin dito, may holy discernment yung mga estudyante o disipulo ni Elisha. Ano po itong holy discernment? Ito po yung ability natin through the Holy Spirit na makita yung gawa ng Panginoon sa buhay natin. Makita na kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. Makita na merong pagbabago, may progress, may development sa buhay natin.
Ito yung ability na makita natin yun sa buhay natin. Ability na makita natin na blessing pala ni God yung nangyari. Hinahanap ko, pinag-pray ko lang, makita ko. Yun na, nakita ko nga. Ability na malaman natin na ito ay blessing ni God. Ito ay isang maliit na miracle ni God para sa iyo. Tagpatatawanan ka ng ibang tao pag sinabi mo yan sa kanila. Dahil sabi niya, nagkataon lang yan. Hindi mo tinignan kasi pero naandyan lang kaya kanina pa hindi mo lang nakikita. Pero sa atin, ito ability to see na ito ay kamay ng Panginoon, that is what we call holy discernment. Ano pa ang nangyari? Let us go, sabi nila. Let us go to the Jordan and each of us get there a log and let us make a place for us to dwell there. And he answered, go. This is, anong tawag natin ito? Human initiative. Nakita mo na may gustong gawin ang God sa buhay mo. May progreso, may pag-unlad sa buhay mo. Kahit sa physical na buhay mo o sa spiritual na buhay mo, may nangyayaring maganda. Nakita mo yon at gagawan mo ng pagkilos. Kikilos ka, gagawa ka. Nakita mo, inilagay ng Panginoon sa puso nila na maliit na itong lagan na ito, kailangan lumaki na tayo. Mag-expand tayo. Let us expand our boundary. Let us expand our territory. Nakita mo yon. At ano ang gagawin ninyo ngayon? Sila na mismo ang nagkusa. Di gumawa tayo ng mas malaking bahay, mas malaking kulungan, mas malaking meeting place natin. Sila na nag-initiate. Hindi sila inutusan ni God. God allowed them to work on their own initiative nila. Kaya kung makita nyo na kumikilos si God sa buhay ninyo, ano ba ang gagawin ninyo? Kailangan kumilos kayo. Kailangan gawa ninyo ng paraan yung ginasabi ng Panginoon sa iyo. Yung nakikita mong pagkilos ng Panginoon, dapat samahan natin. Samahan natin, kumilos din tayo. Let us go. Tayo ay punta. Bilang church, let us go. Nahahayaan natin lumaki itong ating church. Kaya nga tayo nagpapatayo ng bagong church, di po ba? Dahil sumisikip na tayo. Hindi lang sa dami, pero sa quality natin. Ano ang quality natin bilang bahagi ng church na ito? Tayo ba ay may quality? Tayo ba ay nakapagdala ng isang kasamahan na maisama natin dito? May naisama na ba tayo? Okay? Let us go. And then one of them said, be pleased to go with your servants. And he answered, I will go. Hindi lang sila nag-initiate, nagpasimula ng gawain. Isinama pa nila si Elisha. Be pleased to go with us. Samahan mo naman kami. This is asking not for permission. Hindi ito humihingi ng permission. Samahan mo kami. Ang hinihingi niya, yung presence ni Elisha. Now, Elisha ay hindi karpentero. Ano po si Elisha? Anong dating trabaho ni Elisha? Siya ay, makakapagbigay talaga ako ng quiz. Si Eliseo po ay isang magsasaka. Dati siyang magsasaka, mayaman siya, may 12. Ang hinahawakan niya ay 12 kabayo ba? Hindi ko matandaan. Bagsak din yata ako sa exam. Kabayo o oxen, ang ginagamit niya para humila ng araro. Sa dami ng hinihila ng kanyang hayop, siguro may kaya itong si Elisha. Iniwan niya ito at nag-ministry siya. Pumasok sa full-time ministry. So, hindi siya karpintero. But anyway, yung presence lang niya ay mahalaga na sa kanyang mga estudyante. Yung sila ay samahan. This is the presence of God. In whatever you do, kailangan ang presensya ng Panginoon. It is not more on doing. It is more on doing with God. Kung ano man yung ginagawa nyo, gawin ninyo ng kasama sa Diyos. Now, ano ngayon ang significant nito, spiritual insight natin dito? Anong significance nito sa atin? Paano natin ito maiko-connect sa buhay natin? Sabi dito, you have a miracle coming.
Baka may milagrong gagawin ang Panginoon sa inyo, kaya lang hindi nyo nakikita. Kasi sa tingin nyo, maliit lang naman ito. But look at yourself. Tingnan niyo yung sarili nyo. Baka kasi gusto ni God ay i-promote ka, ma-promote ka sa trabaho. Anong ginagawa mo? Para ma-align yung ginagawa mo doon sa gusto ng Panginoon na ikaw ay ma-promote. Sa trabaho na ginagawa mo, baka nagtutulog ka, nagfe-Facebook, dumadating ka ng late, aalis ng maaga. Mga estudyante, anong ginagawa ninyo? Gusto ni God ikaw ay maging engineer later. Gusto ni God maging doktor ka, maging abogado ka. Pero anong ginagawa mo? Nag-aaral ka ba? O nangongopya? Are you doing? Meron ka bang initiative? Anong initiative mo doon sa iyong, kung ano ka ngayon, anong initiative mo para ikaw ay umunlad? Para makamit mo yung miracle ni God. Kasi that is what God wants for all of us. Ang gusto niya sa atin, sabi nga niya, to give you a future and a hope. Lagi nating binabanggit. 2 buwan pa lang ang ating bagong taon, ang ating 2026. Anong gusto niyong makita sa December 2026? Gusto niyo bang makagraduate? Mga estudyante, anong ginagawa niyo? Nag-aaral ba kayo? O nagtitiktok? O yung mga nanay. Ay, nanay, ako'y taong bahay lang ako eh. Wala akong ginagawa. Busy ako sa trabaho, sa paglilinis ng bahay, alaga ng bata, paglalaba. Busy ako dito. Pero, baka may gustong pagawa sa iyo si God. Baka may future and a hope si God para sa inyo. May planong maganda si God para sa inyo. Pero na ginagawa mo, maghapong TikTok din. O Zumba. Maghapon sa labas. O sa chismis. Pero palagay ko, marami sa atin, TikTok ang ginagawa. FB. Palagi sa social media. Tapos magagalit ka dahil ang tamad ng anak mo, di man lang magugas ng plato. Dapat tulong-tulong tayo sa pamilya. Pero kung sa nanay mismo ay nakikita naman na palagi nakahilata at nagtitiktok lang, baka ganun din ang gagawin ng mga anak. Baka may plano si God. Gusto niyang gawing meeting place din yung lugar ninyo. Yung salas mo, baka pwede iayos mo ng konti. Mag-invite ka, dito tayo. Mag-prayer meeting. O baka pwede naman, yung kapitbahay mo, sharean mo ng gospel. O yung kaibigan mo, isama mo dito para makarinig ng salita ng Diyos. Pero anong ginagawa mo? Huwag pulos TikTok. Huwag pulos social media. Sa mga tatay, anong ginagawa ng mga tatay? Anong ginagawa? Basta paggabi, wala namang ginagawa si Mrs. sa bahay. Halaan mo siya magtrabaho, ako'y pagod na. 24/7 kaya si Mrs. sa bahay, sa trabaho. No? Hirap na hirap ka sa ginagawa mo. Oo, alam natin hirap na hirap pa. Pero ano kaya ang plano ni God sa iyo? Baka gusto niya bigyan ka ng mas magandang trabaho o bigyan ka ng magandang hanap buhay. O yung hanap buhay niya, gusto ni God i-bless. Gusto ko magkaroon ka pa ng mas malaking, palawakin ko yung iyong hanap buhay kung ano man yung hanap buhay mo. Kung nagtatricycle ka man o naghahalaman ka man o kung ano man yung ginagawa mo sa iyong hanap buhay para mabuhay ang iyong mga mahal sa buhay. Baka gusto ni God i-bless ka. Dahil yon ang plano ni God para sa ating lahat. Naniniwala po ba kayo doon? Ang gusto niya, bigyan tayo ng abundant life, masaganang buhay. Yun ang plano niya para sa ating lahat. Kaya nga lang, yan, kakawindang-windang na ang ating mundo. At wag agayan tayo magsisi, kasi si mayor, kasi si governor, kasi si president, kasi dapat palitan na natin kasi si Trump, kasi ganito Huwag tayong magsisi ng iba. Tingnan natin yung sarili natin. Anong ginagawa mo para sa blessing ni God? Meron ka bang discernment, holy discernment? Nakikita mo ba yung pagkilos ni God sa buhay mo? Trabaho mo? Teacher 1 ka? Kailan pa? Hanggang kailan ka teacher 1? Hanggang kailan ka JO? Hindi ka ba nag-iisip na baka may gustong gawin si God?
Tulad ng ginawa niya doon sa ating kwento, may gusto siyang gawin kay God, pero hindi mo nakikita dahil busy ka sa ibang bagay. Ang gusto ni God, happy ka. Ang gusto ni God, may prosperity ka. Ang gusto ni God, yung kabutihan mo. Pero hindi mo nakikita. Take time to sing. Look at yourself. Ano kaya ang ginagawa ni God sa buka? Meron ka ba nitong holy discernment? Nakikita mo ba ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo? Nakikita mo bang gumagawa siya sa pamilya mo? Sa anak mo? Baka may ginagawa si God, hindi mo lang napapansin. So pray that the Holy Spirit may give you holy discernment. Yung pagkakilala, sa ginagawa, pag-recognize sa ginagawa ng Panginoon sa atin. And then ano pa, kailangan natin ng initiative. Hindi lang nakita mo, wow, binebless ako ni God. Thank you, God. Thank you, Lord. Hindi ko sinasabing masamang magpasalamat. Pero kulang. Ano ang initiative mo? Ano ang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Binebless naman ako ni God. Tama na to sa akin. Nangyari din po sa akin yun. Binebless ako ni God. Ang ganda na ng mga blessings ko. Binigyan ako ni God ng promotion. Ang bilis ng promotion ko. Tama na ako dito, Lord. Okay na to sa akin. Masaya na ako dito. Hindi na ako kumikilos. And for some time, a long while, hindi ako umusad. Kasi hindi ako kumikilos. Wala akong initiative. Wala na akong ginawa. Kasi Lord, thank you dito eh. Salamat na ito. Kung minsan, okay lang na magpasalamat. Talaga namang dapat tayo magpasalamat kay God. Pero kailangan din nating kumilos. Hindi ito discontentment. Hindi ka discontento sa iyong buhay sa ngayon. This is holy discontentment because God is putting in your heart a desire. A desire and the ability to prosper. Kailangan lang yung initiative natin. Kailangan kumilos tayo. Kailangan gumawa tayo. Makasabi ni God, mag-aral ka pa para ma-promote. Sabi ni God, mag-exam ka para ikaw ay maka-board exam. Maging license ka. Sabi ni God, kumilos ka. Baka kailangan mo ng additional source of income. Malalaki na yung anak mo. Baka kailangan magtinda-tinda ka or kung ano man yung dapat mong gawin para may dagdag na kita. Baka kontento ka na doon sa sweldo mo. Doon sa ibinibigay ng anak mo. Sa mga senior citizen na binibigyan ng mga anak, ay kontento na ako dito. Masaya na ako kasi nagbibigay ang anak ko. Ako kontento na ako sa pension ko. Binibigyan ako ni God ng pension. Pero ang masama doon, ang tinitingnan mo yung binibigay ng anak mo, ang tinitingnan mo yung pension mo na binibigay ni God. Pero hindi mo tinitingnan sino ang nagbibigay. Yung anak mo ba? Yung GSIS ba? Yung SSS ba? Sa totoo, ito ay bigay ng Diyos sa atin. Kaya ka nagkaanak na may pera para ibigay sa'yo. Dahil noong panahong mahirap ang panahon, pinapag-aral siya ng God. Binigyan siya ng ability na makapagtrabaho, kumita ng malaki para pagdating ng ganitong panahon na ikaw ay senior na, magbigay ka sa nanay mo. God is working. Hindi natin nakikita. Behind the scenes, God is working. Kumikilos ang God para sa atin. May ginagawa siya. Akala mo lang wala. Reklamo ka ng reklamo. Ang tigas ng ulo ng anak mo. Ng anak ko, ang tigas ng ulo ng anak ko. Baka ikaw ang may problema. Pero kumikilos si God yan. Ang asawa ko ganito. Bihira lang magkatrabaho. But God is working behind. Hindi lang natin nakikita. So again, ask God for discernment. Holy Spirit, anong ginagawa mo? Gusto kong makita na ikaw ay kumikilos sa buhay ng pamilya ko. And then kailangan kumilos ka. At pasalamatan mo yung pinakang source natin. Ito yung ikatlo natin. Kailangan natin ng presence ni God sa buhay natin. Kilalanin natin na ang God ang bibigay sa atin ng lahat ng meron tayo. Yung trabaho ng anak mo, bigay ng Panginoon yan. At pasalamatan natin si God na binigyan siya ng trabaho. Of course, pasalamat tayo sa Kanya na naaalaala tayo kahit may asawa at anak na. Naaalala tayo na tinutulungan tayo.
Pero ultimately, everything comes from God kasi si God ang kumilos ng hindi natin nakikita para magkaroon siya ng ability na mabigyan tayo. Si God ang kumikilos para bigyan tayo ng discernment na ito pala ay galing kay God. At kailangan kumilos din tayo. Kailangan gumawa din tayo. Yung development natin, yung growth and development natin, kailangan may pikilos tayo. Tulad din naman ng ating church dito. Lumalago ang church natin. Ano ang initiative mo sa church natin na ito? Sumasama ka ba sa gawain? Tumutulong ka ba sa gawain? Ito yung ang message lang. Nandito pa lang tayo. Saan tayo nakarating? 3rd verse pa lamang. 7 lang po naman ito. Itong verses lang. Okay, so you have a miracle is coming. Kailangan makita mo na ito ay miracle. Makita mo na kumikilos ang God sa atin. Makita mo na ikaw ay kailangan kumilos at ang pagkilos mo ay isama natin ang Panginoon. Tuloy tayo sa verse 4. So he went with them, si Elisha po ito, and when they came to the Jordan, they cut down trees. But as one was felling the log, his axe head fell into the water. So sumama si Elisha sa kanila, and they nagsimula silang nagpuputol ng kahoy. Okay. So, meron silang discernment, nalaman nila na sila ay kailangan, na sila ay lumalagot, kailangan nilang kumilos, ang kilos nila, sila ay nagplano na magtayo ng panibagong meeting place nila at isinama nila ang Panginoon sa kanilang gawain. Yung kanilang gawain ay naka-align sa desire ng God, naka-align sa will ng God. Ito yung ginagawa. Kaya lang, so nagpuputol na sila ng kahoy, and then, sa kamalasan, naputol ang palakol at tumalsik yung bakal, yung palakol mismo. Kahit pala tayo kumikilos ng naaayon sa gusto ng Panginoon, kahit na-fulfill natin yung 3 kanina para magkaroon ng miracle, at tayo kumikilos na gumagawa tayo according to God's will, posible pala na magkaroon ng aberya. Posible pala na mayroon ding problemang mangyayari. Naputol ang axe, ang kanyang lagari. Ay naging lagari tuloy, naputol ang kanyang palakol. Bakit naging lagari? Okay. Now, ano itong palakol na ito sa ating buhay? Ano yung palakol sa buhay natin? Ito yung tinatawag nating cutting edge natin. Ito yung talas natin. Ito yung cutting edge natin. Ito yung natanggal. Ito yung nawala. Ano itong cutting edge natin ito? This is the spiritual effectiveness natin. Gaano tayo ka-effective sa ating ginagawa? Gaano ka ka-effective na anak? Gaano ka ka-effective na magulang? Gaano ka ka-effective na empleyado o manggagawa? Gaano ka ka-effective sa iyong gawain? This is our edge. Kaya tayo may nakakagawa. Kaya tayo mayroong natatapos. Mayroon tayong na-accomplish because of this spiritual head. At itong spiritual effectiveness natin, na ito ay galing sa Holy Spirit. Bigay ng Holy Spirit sa atin ito. At ito yung nakakabit sa ating vision. Nakakabit sa ating ambisyon. Nakakabit sa ating passion. Sa goal natin sa buhay. Ito yung nakakabit, ito yung nagpapagana para natin marating yung ating inaasam, yung ating ambisyon sa buhay. Ito yung ating vision, ano yung natatanaw nyo, gusto ko sa bandang panahon, mapagpatayo ko ng malaking bahay si nanay. Ang nakikita kong vision sa buhay ko, matutulungan ko si nanay at si tatay, mahahango ko sa kahirapan. Ito yung vision natin. Ito yung passion natin. Yung passion, itong ginagawa natin beyond our duty. Yung hindi ka na kailangang magpuyat, pinapupuyatan mo pa rin yung pag-aaral mo. Hindi ka kinakailangang magtagal sa opisina, nagagawa ka ng trabaho mo, pero pinagpupuyatan mo dahil gusto mong may ma-accomplish ka. Gusto mong makatapos ng iyong trabaho. Wala namang overtime pay. Pero ginagawa mo dahil meron kang vision, meron kang passion, meron kang gustong magawa sa buhay mo. Kasi gusto mong makita yung miracle ni God sa buhay mo. Kasi yun ang vision mo, yun ang gusto kong makitang mangyayari sa buhay ko. Kaya lang,
Itong cutting edge nito ay nawawala minsan. Pumupurol. Yung ating palakol kumisan ay pumupurol. Paano pumupurol? Kasi ginagamit natin eh. Di ba ang palakol, o kahit kutsilyo na lang dahil mas familiar tayo sa kutsilyo. Sa kagagamit natin ng kutsilyo, kuminsan nagiging mapurol. Pero hindi sinasabi na huwag mo namang gamitin dahil pag di mo namang ginamit, kakalawangin, wala ding kwenta. Pero dahil ginagamit natin to, dahil tayo nagpapagal sa ating gawain, tayo ay pumupurol pang minsan. Nawawala, we lose our cutting edge kung minsan, na bumabagsak ang ating cutting edge. Nawawala. Ito yung cutting edge natin na halimbawa, dati ang sigla-sigla mo dito sa simbahan, sa lahat ng gawain nandito ka. Gusto mong magpresenta pati sa pagsayaw, pati sa pagkanta, sa pagpipray. Palagi ka nasa harapan at lagi on fire ka because of this cutting edge. Hindi nagtagal, umuunti ng umuunti. Minsan ka na lang tumatayo. Minsan ka na lang nag-share. Bakit? Nalilimutan na natin. Nakikita natin. Ang mahalaga, ang problema dito, yung pagpurol ng ating cutting edge ay hindi one time. Hindi bigla na lang mapurol. Unti-unti pumupurol tayo, hindi natin namamalayan. Hanggang sa isang minsan na lang makita mo, ay, bungi-bungi na pala ang ating cutting edge. Kaya pala kahit anong gawin mong hataw ng pagputol ng kahoy, kahit magputol ka ng magputol ng kahoy, dati, 1 oras lang putol na ang kahoy mo. Ngayon, maghapon ka nang nagpupupukpok, wala pa rin nangyayari. Maghapon ka nagtatrabaho pero hindi kumuunlad ang negosyo mo. Magdamag kang nag-aral pero pagdating ng exam, wala ka pa rin maisagot. Maghapon kang nagtuturo sa school o gumagawa ng inyong gawain sa iyong trabaho pero hindi ka rin napopromote. Baka mapurol na ang cutting edge mo. Baka kailangan ka nang gumawa ng paraan. Baka kailangan may gumawa ka na ng paraan. At ang cutting edge, ang maganda dito, ang cutting edge natin ay nare-restore. Napapalutang yan. Sino nagpalutang? Hindi po sa Eliseo, kundi ang Panginoon. Ginamit lang sa Eliseo na siyang, yung nandun, yung physical na nandoon, para palutangin. Pero paano natin maibabalik ang cutting edge natin? Kapag tayo ay on fire kay God, pagkatapos unti-unting nawawala at nabagsak, nawala na ang ating cutting edge. Paano gagawin natin? Ang una muna, admit it. Nung malamang bumagsak ang palakol, ang sabi niya, alas, my master, it was borrowed. Yung alas, this is a statement of disappointment. Nalungkot siya na nawala yung kanyang palakol. Nalungkot siya na nawala na ito sa kanya. Kasi alam niya na kung wala na yung palakol, ano mangyayari? Hindi na siya makakatulong sa kanyang gawain. Hindi na niya magagawa yung kanyang gawain. Yung gusto niya makapagpatayo ng building para sa kanila, hindi niya magagawa. Hindi siya makakatulong. At makakaapekto sa gawain ng buong samahan nila. Mababagalan siya. So, ang epekto nito, hindi lang sa kanya, kundi sa kasamahan niya. Ganon din ang epekto sa atin kapag mapurol na ang ating cutting edge. Hindi lang ikaw ang magsasuffer. Hindi lang ikaw ang hataw ng hataw. Pero walang nangyayari. Magre-reflect ito sa mga kasamahan mo. And it was borrowed. Hiram lang ito. Yung Holy Spirit nasa atin yan. The Holy Spirit resides in each one of us dahil tayo mananampalataya. But the power na nagbibigay ng cutting edge natin, na power natin, ang strength natin, ang wisdom natin, ang talent natin to do what we have to do, galing yan sa Holy Spirit. At yan ay nawawala. Yung Holy Spirit laging nasa atin. Kaya lang hindi siya makakilo sa inyo dahil na ikaw mismo ang problema. It was borrowed. Hiniram ko lang ito. Kailangan pahalagahan natin. Kaya siya pinahiram dahil sa
Pag-aakala ng nagpahiram ng may-ari na ito ay gagamitin sa tama, na ito ay gagamitin sa magandang paraan, na ito ay maisosolid din sa kanya. Ganon din yung pinapahiram ng Holy Spirit sa atin na power, yung binibigay sa atin na strength ni God, yung binibigay sa atin na talent natin, yung skills natin, yung dine-develop na skills sa atin, ito ay pahiram lang sa atin. Kung bakit ka nakakakanta dito, paano ka nakakasayaw dyan, paano ka nakakatugtog ng mga instrument, bigay lang ng Panginoon sa atin yan. Talent na bigay ng Panginoon at gusto niyang gamitin natin sa tama. Ipinagkatiwala sa inyo dahil gusto ng Panginoon na kayo ay gagamitin ito sa magandang paraan. Gagamitin nito to glorify God. Gagamitin niyo para sa, hindi para sa pansarili lamang. Hindi tayo tumatayo dito para mag-glorify ako. Hindi sila sumasayaw dito para ang galing naman ng mga bata sumasayaw dito. Hindi siya kumakanta dito para masabi, wow, ang ganda niya, ang ganda ng boses niya. Hindi po yun ang ating motivation kaya tayo pupunta dito. Ang gusto natin mag-glorify si God sa pamamagitan ng talent, ng power, ng strength, ng wisdom na bigay ng Holy Spirit sa atin. Kaya kailangan pahalagahan natin kung ano man yung pinagkaloob sa atin. At kung ito'y mawala, admit it. Kanino niya sinabi yung he cried out kanino? Kanino niya sinabi na nawala yung kanyang palakol, naputol yung kanyang palakol at tumalsik? Kay Elisha. Admit it before God. Lord, parang nagkukulang na yung prayer time ko. Ano ba yung nakakapagpa-sharp sa atin? Kundi ang prayer natin, ang ating worship kay God, ating Bible study, yung kailangan makikilala natin ng mahigit pa ang Panginoon. So first, we have to admit it. When we lose our cutting edge, we have to admit it and own up. Huwag nating sisihin ng iba. Kasi ito hiniram kanina kaya nasira. Kasi ito ganito ang ginawa. Kasi si nanay ko ganito. Kasi si asawa ko ganito. Kasi mga kaklase ko ganito. Hindi natin sinisisi ama. We have to admit it na ito ay nawala dahil sa atin. Kalawa, return to it. Then the man of God said, where did it fall? When he showed him the place, he cut off a stick and threw it in there and made the iron float. Where did it float? Where did it fall? Saan nahulog? Saan nawala? Nasaan ang cutting edge mo? Nasaan? Itinuro ng batang propeta. Dito po. Dito nahulog sa banda rito. Kailan nawala ang cutting edge mo? Saan nawala ang cutting edge mo? Yung dati araw-araw ka nagpe-pray, ngayon, tuwing meals na lang. And as short as, thank you Lord for this food. Amen. Saan nawala ang iyong worship? Saan nawala yung iyong enthusiasm sa iyong trabaho? Bakit hindi ka na masaya sa trabaho mo? Bakit hindi ka na nag-aaral ngayon? Hindi ka na nagpupuyat sa pag-aaral mo ngayon? Saan nawala? Ano ba yung dati mong ginagawa? Balikan mo. Dati, araw-araw nagre-review ako. Nagbabasa ako, ngayon hindi na. Dati ganito ang ginagawa ko, ngayon hindi na. Balikan mo. At doon mo makikita paano nawala ang cutting edge mo. Balikan mo. At nang binalikan niya, anong ginawa ni Elisha? Kumuha siya ng kaprasong stick at pinalutang ang iron, ang palakol. Noon lang, nang binalikan niya, yung dati niyang ginagawa, nung binalikan niya yung pinanggalingan kung saan nawala ang kanyang palakol, noon lamang gumawa ng miracle ang lahat. Baka kaya hindi mo nakikita ang kilos ng Panginoon sa iyo. Baka kaya hindi, parang sa palagay mo wala kang holy discernment. Hindi dahil sa walang kilos si God, kundi hindi mo nakikita. Dahil pumupurol na ang iyong cutting edge. Balikan mo yung ginagawa mo dati. Dati nagsisimba ka linggo-linggo. Dati may quiet time ka. Ngayon, nasa ng quiet time mo? Mahalaga ang quiet time natin. Yung panahon, yung oras na binibigay mo para makilala pa ang Panginoon, makipag-fellowship sa Panginoon. Mahalaga po yan. And then, ikatlong dapat natin gawin, take it
And he said, sabi ni Elisha, take it up. So he reached out his hand and took it. Lumutang yung palakol sa tubig. Himala, malaking himala. Pero kaya din niyang gawin na kung ito lumutang sa tubig, lulutang din ito sa ere at ipapadala doon sa nakawala ng palakol. Pero hindi niya ginawa yun. Nandun sa tubig. At ang sabi niya, kunin mo, damputin mo. This speaks of participation. Sa himala ng Panginoon, kailangan may participation ka. Hindi kinakailangan na si God ang gagawa lahat sa iyo. O eto, sige, ayan. Bigay ko sa iyo. May participation ka. Mag-exert ka rin ng effort para makuha ang kailangan mo. Kung ang gusto ng Panginoon, maging engineer ka sa panahon, sa balang araw, kailangan mag-aral ka. Gusto ng Diyos, ikaw ay maging principal, kailangan mag-aral ka. Gusto ng Diyos na ikaw ay ma-promote, kumilos ka. Gusto ng Diyos palakihin yung negosyo mo, kumilos ka. Baka kailangan magdagdag ka ng puhunan o magdagdag ka ng tao or whatever, kung ano kailangan, o gumawa ka ng iba pa. Hindi madamot si God. Ito lang ang kailangan natin gawin. Sa miracle na ibibigay ng God, kailangan ng participation. Now, hindi sinabi ito, but logic tells us na yung oxen, ibinalit niya sa tangkay. Nilagyan niya ng tangkay. And he ensured na ito ay hindi na uli maaalis. Hindi na ito tatasik. And then ginamit niya at nagputol sila ng kahoy. At pagkatapos siguro ay nakagawa sila ng kanilang meeting place. Hindi na sinabi pero logic, ganito ang nangyari. Kaya ganun din ang gagawin natin. When God promotes you, kung minsan hindi pa tapos si God, gusto niya ma-promote ka pa. Na-promote ka na nga. Gusto niya meron pa. Hindi ka huwag ka makontento dito because I want you to have something else. Meron pang gustong ibigay si God sa iyo. And then more, and more, and more. Hindi nga natin alam kung gaano kalaki, gaano kalawak yung ibibigay sa atin ng Panginoon. But kailangan magkaroon tayo ng discernment. Kailangan kumilos tayo. Kailangan sa pagkilos natin kasama ang God. At tiyakin natin na hindi pumupurol ang ating cutting edge. Tiyakin natin na tayo ay sharp pa, tayo ay nakakakilos pa. Bilang Pangulo, do you see God working in your life? Pag uwi niyo sa bahay, mamaya, sa quiet time niyo o sa prayer time niyo, pagbulay-bulayan ninyo, kumikilos ba ang Diyos sa buhay niyo? O baka stuck ka na sa iyong kinalalagyan. Kumikilos ba si God sa buhay ninyo? So, kailangan magputol ka. Baka kailangan magputol ka ng kahoy. Baka kumikilos si God, hindi mo alam. Kailangan magtrabaho ka, kumilos ka. And then involve God in whatever you are doing. Are you swinging harder while slowly losing your edge? Baka kumikilos ka, gumagawa ka ng marami, pero hindi dami ng pagkilos, kundi ka dapat kasama si God. And you should be sharp in what you are doing. Kailangan maging malakas tayo. So, in the end, let God be God. Huwag nating kalimutan si God. Na sa lahat ng ito, si God ang kumikilos, si God ang nagtatrabaho sa inyo, si God ang magbibigay sa iyo ng future and a hope. Magandang maga po.